Okay, tingnan nyo naman ito. Ito yung parang shopping, parang isang maliit na shopping area lang nila. Shopping mall or whatever. Ganito lang ang itsura, no? Pagkatapos, mayroong mga ganito, may mga parang isang, ewan ko ba kung ano tawag dito sa mga ganito. Parang shopping space lang, no? Ganito itsura. May tanong na gusto nyo ba na ang pag-iisipan nyo lang ay kung paano pahahabain ang health natin? Yun lang ang iisipin nyo pag nandito na kayo. Kung paano natin pahahabain ang buhay natin, no? Kasi lahat ng expenses nako-cover naman nang nagtatrabaho tayo ng 3 araw. Of course, syempre yung mga gustong magbakasyon, kailangan mong pag-ipunan yan. Pero meron naman tayong pang emergency eh. Hindi naman tayo laging nagkakaroon ng emergency. So, kung minsan, yun na yung ginagamit natin kapag halimbawa at magbabakasyon tayo. Kasi kung linggo-linggo, may sinasahod naman tayo. Bawat linggo, meron tayong pinaglalaanan nung sahod natin. Dahil sa unang linggo, ang ginagawa natin doon, ginagamit natin yon para monthly personal expenses natin. Kasama na yung pamasahe doon, mga gusto mong bilhin, sabon, deodorant, toothpaste, toothbrush. Yun ang monthly expenses mo. Yun namang second week expenses mo, inilalaan mo naman yun para pambayad ng rent ng apartment mo. Sa third week naman, ang ginagawa mo naman doon, pambayad mo naman ng bills. Kuryente, water bill, wifi, telepono. Yun ang ginagamit mo doon. Ngayon, sa pang-4 na linggo, yun ang pang-emergency fund mo. Pang-emergency mo na yun. Dahil nga sa hindi naman tayo laging may emergency, yun karaniwan ng nagagamit natin pag halimbawa may bakasyon. So, yung 3 araw na trabaho, kasya na doon sa monthly expenses na yon. Nasa sayo na kung ano gusto mong gawin doon sa araw mo na natitira sa 1 linggo. So 4 days yun na pwedeng meron kang gawin. Kung gusto mo, mag-ipon ka na mag-ipon. Kung kakauli ng ibang trabaho, oo, yung trabaho rin na yun ang gawin mo sa ibang facility naman. Ngayon, para sa akin, nagtatrabaho na lang ako ng 3 araw.
Dahil gusto kong nakakasama yung pamilya ko. Kasi hindi natin alam ang buhay, no? Tsaka nararanasan ko rin kung ano yung parang semi-retired na. Nagtatrabaho ng 3 araw, 4 na araw, wala tayong ginagawa. Hindi tayo nagtatrabaho. Hindi ba ganun ang ginagawa natin pag retire na? Yun ang iniisip natin di ba? Pag retire na tayo, hindi na tayo magtatrabaho. Nasa bahay na lang, ginagawa kung ano yung gustong gawin. So, gusto ko lang maranasan kung ano yung parang semi-retired na. So, yun ang pag-isipan nyo. Ang kapalit naman nun, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Huwag mong hahayaan na gamitin ng iba yung oras mo. Kasi walang ibang magmamalasakit sa iyo kung hindi sarili mo lang. Hindi ka papansinin nung mga pinagpapalipasan mo ng oras. Kung kailangan mo ng tulong, hindi ka naman matutulungan kung pinagpapalipasan mo ng oras. Manghingi ka ng tulong, hindi ka papansinin. Katwiran nila, paano naman yung pamilya ko? Meron namang mga paraan na nagawa na ng mga nauna sa atin. Panoorin na lang natin yung mga yan. At yung mga pinag-uusapan naman natin, yun yung mga yun. Hindi nga perfecto, pero kayo na bahalang bumuo. Kuhanin nyo kung ano yung kaya nyo sa mga pinag-uusapan natin. At kuhanin nyo naman kung iba naman ang matutunan nyo, ang matututunan nyo sa iba. Ngayon, kung darating naman yung panahon na hindi na natin kayang magtrabaho, may pensyon naman na darating. Nakasya rin na pambayad ng mga monthly expenses natin na yun. So lumalagay na talagang yung health mo lang talaga ang dapat mong pag-ukulan ng pansin kung paano mo mapapahaba. So sana meron kayong natutunan sa post natin ngayon. Sa susunod, iba naman ang pag-uusapan natin.